Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako nga po pala si Goryo, kasalukuyang naninirahan dito sa siyudad ng Sugbo o mas kilala sa tawag na Cebu City. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay hango sa totoong pangyayari na nangyari sa aking buhay noong ako ay nakatira pa lamang sa lalawigan ng Bukidnon. Marahil ay hindi na mabilang ang mga karanasang inyong napakinggan tungkol sa mga aswang. Subalit ako ay naglakas loob pa ring sumulat sa inyo upang maibahagi ko po ang karanasang kong nakakakilabot at nakakapanindig balahibo. Sisimulan ko na ang kwento kung papaano ako napadpad sa Bukidnon. Buwan noon ng Abril, sumulat ang aking pinsan na si Manang Aning na kung pupwede ay sa kanila daw muna ako maninirahan sapagkat siya ay nagdadalang tao sa kanyang unang anak. Wala raw siyang makakasama sa tuwing pupunta ng Pulangi River ang kanyang asawa. Gabi-gabi kasing nangingisda ang asawa niya. Dahil medyo nababagot na rin ako sa aming bahay noon ay pumayag ako na pumuntang Bukidnon. Sakay ng barko ay nilisan ko ang Sugbo. Noong makarating ako sa destinasyon ko ay agad namang nakapalagayan ko ng loob ang asawa ni Manang Aning na si Mang Aroy. 4 na buwan ng buntis si Manang Aning kaya mapapansin na ang umbok ng kanyang tiyan. Goryo, alam mo bang maraming aswang ang umaaligid dito sa bahay? Tanong ni Manong Aroy sa akin nang minsan ay nagkakape kami isang hapon. Ha? Aswang? Paano niyo naman nasabi na may mga aswang na umaaligid dito nung Aroy? Balik na tanong ko sa kanya. Sige, mamayang gabi ay maririnig mo ang katotohanan tungkol sa aking sinasabi. Tugon niya sa akin. Kahit naguguluhan ay tumango na lamang ako. Kuya Bari, nang gabing iyon ay kami na lamang ni Manang Aning ang nasa bahay. Gaya nga ng sinabi ko, kapag gabi ay umaalis si Nong Aroy para mangisda. Siya nga pala, Kuya Bari. Ang Pulangi River po ay malaking ilog na nagmula sa Impasaugong Bukidnon at ang dulo nito ay dumaraan sa siyudad ng Cotabato at lumalabas sa dagat na bahagi ng nasabing siyudad. Pumapangalawa ito sa Rio Grande de Mindanao. So balik po tayo sa kwento. Pasado 11:00 na ng gabi nang magising ako sa ingay na nagmumula sa labas ng bintana ng aking tinutulugan na silod. Sinilip ko sa siwang ng bintana ang kung sino mang lumilikha ng ingay. Ngunit wala namang katao-tao doon o di kaya'y hayop ang nasa labas. Babalik na sana ako sa pagkakahiga nang mapatingin ako sa puno ng gemelina. Katapat kasi ng kwarto ko ay may isang malaki at mataas na puno ng gemelina. Tumingin ako sa itaas na bahagi ng puno. Nakita kong gumagalaw-galaw ang mga dahon noon dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin. Noong iniba ko na ang direksyon ng paningin ko sa malawak na kalangitan, ay may nahagip na isang nilalang ang aking mga mata. Parang panawa na ako ng ulirat nang maaninag ko mula sa liwanag ng buwan ang isang ulo na nakalutang sa ere, kasama ang mga nakalaylay na mga lamang loob noon. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang po ako, ay kinusot ko ng 2 beses ang mga mata ko, Kuya Bari. Subalit naroroon lamang ang nilalang sa kanyang kinaroroonan. Gusto ko sanang magpakawala ng malalakas na sigaw, ngunit tinakpan ko na lamang ang bibig ko para hindi magising si Manang Aning
na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Wala akong ginawa kung hindi inusal ko na lamang ng mataimtim ang ama namin ng 3 beses habang nakapikit ang mga mata ko. Ito ang madalas kong ginagawa, Kuya Bari, kapag binabayo ng kaba ang dibdib ko. Sa pagdilat kong muli ay wala na doon ang nilalang. Hindi po ako nakatulog ng gabing iyon, Kuya Bari. Pinapakiramdaman ko ang buong paligid. Sa labis na takot para sa sarili at para kay Manang Aning ay itinabi ko na sa pag-upo ang isang itak ni Manong Henaro. Doon na rin ako pumwesto ng upo sa bungad ng pintuan sa kwarto ni Manang Aning para kung sakaling may pumasok ay kaagad kong makita. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako doon. Pagsipat ko sa orasang nakasabit sa dingding ay 3:00 pasado na ng madaling araw. Sinilip ko si Manang Aning sa kwarto niya. Mahimbing naman siyang natutulog ng mga sandaling iyon. Laking pasasalamat ko na walang nangyaring masama sa kanya. Hanggang sa dumating na si Manong Henaro. Marami siyang huling isda at may dala rin siyang napakalaking igat. Nang timbangin namin ay halos 12 kilo ang bigat ng igat. Isa-isa ko na ring tinimbang ang mga isdang karpa. Sariwang-sariwa pa ang mga ito dahil gumagalaw-galaw pa. Yung iba nga ay nahulog pa sa timbangan dahil sa pumipiksi pa ang mga ito. Sa labis na pagkamangha ko sa mga isdang nahuli ni Manong Henaro ay nawala na sa aking isipan na ikwento sa kanya ang tungkol sa nangyari kagabi. Matapos naming magtanghalian ay saka ko naalala na ikwento sa kanilang mag-asawa ang nangyari, Kuya Bari. Kitang-kita ko ang pamumutla at takot kay Manang Aning habang nakahawak sa kanyang umuumbok na tiyan nang matapos kong ilarawan sa kanila ang anyo ng nakakatakot na nilalang na nakita ko. Wuwog, wuwog ang nakita mo, Goryo, ang sabi ni Manong Henaro. Isang uri ng aswang na panghimpapawid. Ayon sa mga matatanda, mga piling tao lang daw ang inaatake ng mga wuwog. Yaong nag-iisang gumagala sa gitna ng gabi. Tsaka ayon pa rin sa mga matatanda rito sa Bukidnon ay itinatapon ng mga wuwog na aswang ang kanilang mga biktima sa mga piling lugar, gaya ng mga ilog at talahiban. At kapag ka daw inatake ka raw ng wuwog ay dumapa ka lang daw sa lupa dahil takot ang mga wuwog na isayad ang kanilang mga lamang loob sa lupa. At eto pa ha, malalaman mo raw na isang wuwog na aswang ang iyong nakakasalamuhang tao kung mayroon siyang itim na guhit papalibot sa kanyang liig. Ito daw kasi ang palatandaan na humihiwalay sa liig ang kanilang ulo. Mahabang paliwanag ni Manong Henaro sa akin. Nakikinig naman akong mabuti sa sinabi niya. Ay, ganun po ba? Ano po kaya ang pupwedeng pangontra sa mga wuwog, Manong Henaro? Dala ng kuryosidad ang naitanong ko sa kanya. Naku, yan ang hindi ko pa alam, Goryo. Hayaan mo't magtatanong-tanong ako kay Lolo Inos. Siya ang may mas kaalaman tungkol sa mga pangontra sa iba't ibang uri ng aswang. Kuya Bari, si Lolo Inos ay kilala roon sa lugar ng pinsan ko bilang isang mahusay na tagapaanak ng mga buntis, mapatao man o hayop. Magaling din daw siyang albularyo at marami ang lumalapit sa matandang iyon kung usaping aswangan na. Dahil nagbibigay daw ng habak o pangontra sa mga aswang si Lolo Inos sa mga taong nangangailangan ng tulong niya. Nang sumunod na 5 gabi, ay patuloy pa rin ako sa pagbabantay sa natutulog na si Manang Aning. Kahit sabihin pa niyang matulog na ako dahil wala naman daw mangyayari sa kanya dahil hindi naman daw pumapasok ang wuwog sa loob ng bahay, ay hindi ko pa rin magawang ipagsawalang bahala
ang nakita kong wuwog noong nagdaang gabi. Hindi naman na nagpakita sa akin ang wuwog, pero nakakarinig ako ng mga iba't ibang huni sa tuwing sasapit ang gabi. Ang sabi sa akin ni Manong Hinaro ay masasanay rin daw ako sa mga huni ng tiktik na umaaligid. Medyo hindi rin naman kami nababahala sa tiktik dahil may mga pangontra na naman kami galing kay Lolo Inus. Matuling lumipas ang 5 buwan. Dumating na ang kabuwanan ni Manang Aning. Mukhang sinuswerte pa rin palagi si Manong Hinaro dahil sa maramihan niyang mga nahuhuling isda, igat at pati na rin hipon na nakukuha sa Pulanggi River. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang gabi habang umuulan ay biglang sumakit ang tiyan ni Manang Aning. Goryo, mahanganak na yata ako. Puntahan mo muna si Manong Hinaro mo doon sa kubo niya, sa Pulanggi para na rin masundo na rin si Lolo Inus na siyang magpapaanak sa akin. Huwag kang mag-alala ha, kaya ko ang sarili ko. Sa tingin ko naman mga ilang oras pa ako bago manganak. Pero kailangan bilisan mo dahil hindi mapipigilan ang paglabas ng bata mula sa sinapupunan ko. Sige na Goryo, gumaya ka na at baka lumakas pa ang ulan. Utos sa akin ni Manang Aning na sa puntong iyon ay hinihimas ang malaki niyang tiyan. Nagmadali naman akong umalis ng bahay. Lakad takbo ang ginawa ko para mapabilis ang pagdating ko sa Pulanggi River. Mga 2 kilometro pa kasi ang layo nito mula sa bahay namin. Pagkarating ko sa kubo ni Manong Hinaro ay wala siya roon. Ang nadatnan ko lang ay si Imbo, isa sa mga kasamahan niyang mangingisda. Ang sabi ni Imbo ay kinuha pa ni Manong Hinaro ang kanyang mga lambat na nasa Pulanggi dahil baka matangay ng malakas na agos ng tubig kung sakaling mang bumaha. Sinabi niya ring siya na ang bahalang magsasabi kay Manong Hinaro oras na makabalik ito sa kubo. Kailangan ko raw sunduin muna si Lolo Inus sa kabilang panig ng ilog dahil baka mapaano pa si Manang Aning kung hindi makarating doon sa bahay namin si Lolo Inus sa tamang oras. Yun nga lang, kailangan ko lang sumakay ng bangka patawid sa Pulanggi upang makarating doon sa kubo ng matanda Kuya Bari. Tila umaayon naman ang panahon dahil biglang nawala ang mahinang pag-ulan. Alam ko naman kung saan ang kubo ni Lolo Inus dahil nakapunta na ako doon nang minsang sinama ako ni Manong Hinaro para itanong sa matanda kung ano ang maaaring ipanlaban namin kung sakaling may umataking wuwog. Dala ang isang sagwan ay tinahak ko ang daan patungo sa mga lagayan ng baruto o maliit na bangka sa Tagalog Kuya Bari. Kaagapay ang isang malamlam na sinag ng flashlight ay pinalutang ko ang baruto sa Pulanggi at nagsimulang magsagwan. Nang malapit na akong dumaong sa kabilang pangpang ay may kakaiba akong huni na narinig. Kaya binilisan ko ang pagsagwan. Nanindig ang mga balahibo ko nang tumingala ako. Nakita kong may isang ulo na nakalutang sa hangin at nakalaylay ang mga lamang loob noon. Tila ba pinagmamasdan ako ng mga nanlilisik niyang mga mata. Nang walang ano-ano ay biglang naging parang mga alambreng nagsitaasan ang mga buhok noon at gumalaw ang nakalaylay na bituka ng nilalang. At akmang sasakali na ako nang biglang napadikit ang dulo ng bangkang sinasakyan ko sa pangpang.
Abot langit ang pasasalamat ko at dali-dali akong lumundag mula sa bangka patungo sa pangpang. Gumapang at nagpagulong-gulong sa lupa upang hindi na makalapit sa akin ang wuwog. Hindi ko na namalayan na nasa putikan pala ako bumagsak. Sa pag-ahon ko mula sa putikan ay nawala na ang wuwog, kaya saglit ko munang inilublob ang aking katawan sa tubig at kinuskus ang mga kamay at paa upang mawala ang mga putik na dumikit sa akin. Halos magkandadapa pa ako sa pagmamadali patungo sa kubo ni Lolo Inos dahil sa takot na makitang muli ang wuwog. Nagulat pa nga ang matanda sa itsura ko nang pagbuksan niya ako ng pintuan dahil para raw akong naligo sa putikan. Sinabi ko na lamang na nadulas ako sa pangpang sa pagmamadali dahil inutusan ako ni Manang Aning na sunduin nga siya. Aba, ay manganganak na ba si Aning? Dumito ka muna at ihahanda ko na lang ang mga gamit ko, Goryo. Magbihis ka muna, baka magkasakit ka. Puno pa naman ng putik yung damit mo at basang-basa ka pa. Binigyan ako ni Lolo Inos ng t-shirt na kaagad ko namang isinuot dahil sa totoo lang, Kuya Bari, ay nanlalamig na ako nung mga oras na iyon. Pagkatapos niyang kuhain ang kanyang mga gamit ay naglakad na kami sa may pangpang patungo sa bangka na dinala ko kanina. Ako naman ay palingon-lingon pa dahil baka may wuwog na naman. Bago kami dumaong ay ipinagbilin niya sa akin na maghanap ng goma na susunugin pagdating namin doon sa bahay. Mabisang pantaboy daw ito sa mga aswang at masasamang elemento na umaaligid sa buntis at sa mga sanggol. Pagkarating naman namin sa bahay ay naroroon na si Manong Henaro. Nakaagapay kay Manang Aning na namimilipit sa sakit. Hindi na ako pumanhik pa sa loob ng bahay. Kaagad akong naghanap ng lumang goma upang sunugin, ngunit wala naman po akong nakita. Kaya naisip kong kuhain na lamang ang gulong ng bisikleta na hindi ginagamit na nakasabit doon sa aming palikuran. Nasa gawing likuran iyon ng bahay. Kaunting distansya mula sa aming tinitirhan. Nang makuha ko na ang dalawang gulong ay nakaramdam ako na tila may mga matang nakatingin sa gawi ko. Sumilip ako sa magkabilang gilid ng palikuran. Walang tao, kaya ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa. Noong aabutin ko na sana ang panghuling gulong ay nakarinig ako ng tinig. Hindi ko mawari kung saan ba ito nanggagaling. Muling lumikha ng huni ang kung sino at sa pagkakataong iyon ay mukhang nasa likuran ko na ito. Sa pag-aakalang si Lolo Inos ang nandoon ay walang ano-ano na humarap ako sa lumilikha ng huni. Halos mawalan ako ng ulirat noong makita ko ang wuwog. Sinundan pala ako nito at ngayon ay mabalasik na nakatingin ito sa akin. Napaatras ako, ngunit ganoon na lamang ang panlulumo ko nang mapagtantong bumangga na pala sa dingding ng palikuran namin ang likuran ko. Biglang nanigas ang buo kong katawan. Nahirapan akong gumalaw dala ng matinding takot na lumukob sa buo kong pagkatao. Pakiramdam ko noon ay naiihi ako sa sobrang takot, Kuya Bari. Damang-dama ko ang pangangatog ng aking mga tuhod. Lumapit ang wubog sa kinaroroonan ko at ang malaalambre niyang mga buhok ang biglang sumakal sa akin. Pakiramdam ko ay sasabog ang mga kaugatan ko sa ulo noon, Kuya Bari. Akala ko po ay katapusan ko na ng mga sandaling iyon. Naalala kong may nailagay pala akong bawang na dinikdik sa aking bulsa. Kahit nangangapos na ako sa aking paghinga,
ay nagawa ko pa ring makuha ang mga dinikdik na bawang at maagap na inilagay sa mga buhok ng wuwog. Ramdam ko ang pagpiksi niya at dahan-dahang nabitiwan ng kanyang malaalamring buhok ang aking liig. Noong mga oras na iyon ay akala ko makakawala na ako. Ngunit biglang pumulupot ng napakadiin ang mahabang bituka ng wuwog sa liig ko. Buti na lamang ay bago iyon sumakmal ay nakakuha pa ako ng hangin. Pilit akong nagpupumiglas mula sa pagkakasakal ng bituka sa aking kuyabari. Ngunit pakiwari ko ay hindi ko na kakayanin pa. Hanggang sa biglang may sumaboy ng buhangin sa amin ng lilalang. Mabuting na lamang pala at naisipan akong sundan ni Manong Henaro. At sa tamang oras siya dumating. Sinabuyan niya ng buhangin na may asin ang wuwog na ikinataranta noon dahilan ng pagkakabitiw ng kanyang bituka sa liig ko. Narinig ko na lamang ang matinding paghiyaw ng wuwog. Napaubo ako ng paulit-ulit at sa pagtingin ko kay Manong Henaro ay kaagad niya akong dinaluhan. Hindi ko na namalayan ang pagkawala ng wuwog ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Kinuha ni Manong Henaro ang mga gulong at sinindihan ng mga ito sa 4 na kanto sa labas ng bahay namin. Sa awa naman ng Diyos ay matagumpay na nakaraos si Manang Aning. Katulad ng matagumpay kong nailaban ang aking buhay mula sa isang aswang na kung tawagin ay wuwog. Salamat sa tulong ni Manong Henaro at sa pangontrang itinuro ni Lolo Inus. Simula noon ay hindi na muling nagparamdam at nagpakita sa amin ang aswang na wuwog. Malamang ito ay nadala na dahil alam niyang pinaghahandaan namin siya. Akala niya siguro ay wala kaming mga pangontra laban sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Bumalik na ako sa Cebu. Nagpasalamat naman ang mag-asawa dahil sa panandaliang pananatili ko sa kanilang bahay. Nagpapasalamat din ako, Kuya Bari, dahil ako'y nakabalik na sa amin. Hindi ko talaga malilimutan ang karanasang iyon. Ngayon lang ako talaga nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Kakaiba at nakakatakot talaga. Iba ito sa mga nababasa ko sa comics dati. Sino ba naman ang hindi kikilabutan kapag nakakita ka ng ulong pugot na may bitukang nakalambitin? Ewan ko na lang talaga, Kuya Bari, kung hindi ka maihi sa iyong pantalon. Dito ko na po tatapusin ang aking totoong karanasan sa aswang na wuwog. Naway naibigan ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po, hangad ko'y maitampok ang aking karanasan ngayong buwan sa inyong channel, Kuya Bari. Tatanawin ko kasi itong isang espesyal na regalo mula sa inyo sa aking 70 taong kaarawan. God bless po and more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Goryo. Maayong adlaw, Kuya Bari. Ako nga pala po si Katoy. 73 anyos at nakatira rito sa Bukidnon. Hindi ko na po lamang sasabihin ang eksaktong lugar, Kuya Bari, upang mapangalagaan ang pangalan ng aking lupang sinilangan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay totoong karanasan ko noong ako ay 22 taong gulang pa lamang. Nangyari po ito noong taong 1982, panahon na usong-uso pa ang baile. 4:30 pa lang ng hapon ay gumayak na kami ng kaibigan kong si Pulding patungong Barrio Santa Ana. Mas maiging sa mga oras na iyon ay makaalis na kami ng bahay para bago dumilim ay nasa sayawan na kami.
7 ng gabi magsisimula ang baile, kaya meron pa kaming oras para malayang makapamili ng maaaring isayaw. Habang nakasakay po kami sa kabayong ipinahiram ng tatay ni Polding, ay nadaanan namin ang taniman ng mga pinya. Iyon kasi ang daanan papunta sa kabilang baryo. May 2 ilog pa kaming tatawirin bago makarating doon. Nang makalagpas na kami sa may pinyahan, ay dumaan naman kami sa makitid na daan papuntang ilog. Maraming puno ng kawayan ang nagsisitaasan sa magkabilang panig ng makitid na daan na iyon. Tahimik lang kaming 2 habang binabaybay ang makitid at mahabang daan. Nang walang ano-ano ay nagkwento si Polding. Ayon daw sa kanyang lolo na ang daan daw na tinatahak namin ay sinasabing iskinita ng mga aswang. Natawa na lamang ako sa kanya at sinabing, "Papaano magkakaroon ng aswang dito, pare?" Tanong ko habang nakatingala at tinuro ko pa isa-isa ang mga kumpol ng mga nadadaanan naming mga puno ng kawayan. "Ano, aswang? Aba, kung meron man dapat magpakita sila sa akin nang magkamustahan naman kami." Sabi ko sabay pagtapik sa balikat niya. Nasa unahan kasi siya nakaupo, Kuya Bari. Siya ang nagmamaneho ng kabayo. Ay nako, bahala ka kung ayaw mong maniwala, Katoy. Sinasabi ko lang naman ang mga naririnig ko mula sa matatanda na ang lugar na ito ay dati nang tinatawag na iskinita ng mga aswang dahil dito raw sila kadalasang naghihintay ng mabibiktima. Mahabang tugon ni Polding at pinabilis na niya ang pagpapatakbo ng kabayo. "Bilisan na natin, Katoy. Ayokong maabutan tayo ng dilim sa lugar na ito." Dagdag pa niya na ipinakibit ko na lamang ng aking balikat. Narating naman namin ang sinasabing baryo ng mga bayle. At tama nga ang hula ko. Maraming magagandang dilag ang dumayo doon. Hindi naman sa pagmamayabang, Kuya Bari, pero magandang lalaki po ako noong kabataan ko. May isang dalaga akong isinayaw noong gabing iyon, Kuya Bari. Ang pangalan po niya ay Magda. Unang kita ko pa lang sa kanya ay nabighani po talaga ako sa angking ganda niya. Idagdag mo pa iyong napakalambing niyang boses na malaanghel. Masasabi kong ang lakas ng tama ko sa kanya noong mga panahong iyon, kung kaya't siya ang paulit-ulit kong inire-request na maging kapareha ko. Dala ng pananabik ay lagi kaming nagkikita kapag may baile sa iba't ibang kalapit baryo. Dahil ayaw naman niyang bisitahin ko siya sa kanila. Magagalit daw ang kanyang lola at nanay kapag mayroong lalaki na dumalaw sa kanila. Istrikta daw kasi ang mga ito pagdating sa usaping manliligaw. Isang hapon ay umuwi si tatay galing sa kabilang baryo. Ibinalita niyang may natagpo ang patay doon sa may kawayanan, papuntang ilog. Hindi na daw halos makilala kung kaninong bangkay iyon dahil mukhang nagkalasog-lasog na daw ang mga buto nito sa buong katawan. Wakwak ang dibdib at wala ng dugo at lamang loob. Buti na lang daw at nakilala pa rin daw ito ng asawa ng biktima dahil sa suot-suot nitong damit. Napag-alaman din nila tatay na papunta pa lang sana sa trabaho ang taong iyon. Trabahante pala siya ng pinyahan na na-assign sa pang first shift. 3:00 daw ng madaling araw umaalis ng bahay upang magtungo sa field na naka-assign sa kanya. Pangunguha sana ng crown ng pinya ang nakatokang trabaho para sa lalaking namatay. Naku po, umatake na naman sila. Kapag kwan ay sabi ni tatay, "Nako, Arsenio, ayan ka na naman sa mga aswang-aswang na yan."
Anong taon na oh? Hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin sa mga kwentong iyan? Baka mamaya matakot yung mga bata. Baka hindi na mautusan dahil sa mga pinagsasabi mo. Ang mariing sabi naman ni nanay. Wala naman akong sinasabing aswang palangga. Ang ibig ko lang sabihin ay yung mga mababangis na hayop na minsan ko nang nakita roon sa may dalog. Sagot naman ni tatay na pasimpleng kumindat kay nanay. Kuya Bari, dalog po ang tawag sa amin ng pampang. Makalipas ang 1 linggo mula nang may natagpo ang patay sa may kawayanan, ay may natagpuan na namang isang lalaki na nakahandusay doon at wala na ring buhay. Sa tansya ko po ay nasa 10 dipa ang pagitan ng dating pinangyarihan ng pagpaslang. Sa pagkakataong iyon ay buo ang katawan ng biktima, ngunit kapansin-pansin ang mga bakas ng kalmot sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kung titignan ay parang nanggaling siya sa matinding laban ng pakikibuno. Naku, mukhang pinaglaruan ng husto ang isang ito ng kung sino mang nakalaban niya Komento ng isa naming kababaryo. Hindi kaya aswang ang may kagagawan sa 2 patayang naganap? Singit naman ni Tio Tarsilo na matalik na kaibigan ng tatay ko. Napansin kong biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Kapitan at tumingin siya sa di kalayuang bahagi ng pinyahan. Nangunot ang noo niya at tila nag-iisip ng malalim. Manlalayog, sambit niya. Napatda ang lahat sa sinambit ni Kapitan. Maging ako, Kuya Bari, ay napako ang tingin sa kanya. Nagtatanong at humihingi ng paliwanag. Ang manglalayog ay isang uri ng aswang na may pakpak. Kadalasan ay nagaanyong malaking ibon ang mga manlalayog. Ginagamit nila ang ganitong estilo para linlangin nila ang nakukursunadahang biktima. Mula sa isang anyong ibon ay unti-unting nagbabago ang kanilang anyo. Ngunit sa mas nakakatakot at nakakakilabot na itsura na. Taglay din nila ang kakaibang lakas at inaatake ang napiling biktima ng mahahaba nilang mga buhok. Mayroon din silang mahaba at matutulis na mga kuko na siyang ginagamit nila upang wakwakin ang katawan ng binibiktima at sumisip-sip din sila ng dugo. Mariing sabi ng Kapitan na ikinagulat naming lahat. Kaya simula ng araw na iyon, Kuya Bari, binalaan ang lahat ng mga taga-baryo balubal na wag nang lumabas ng bahay sa pagitan ng mga oras na 6:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga upang maiwasan ang maaaring kapahamakan na sasapitin sa 10 oras ng gabi. Dahil hindi daw namin alam kung kailan muling aatake ang manlalayog. Ngunit ang ilan sa aming mga kababaryo ay hindi naniniwala rito. Maging ako, Kuya Bari, hindi rin ako naniniwala. Isang mabangis lang na hayop ang gumawa noon, gaya ng sinabi ni tatay. O baka nag-iimbento lang si Kapitan ng mga nakakatakot na istorya para hindi na kami magtungo pa ni Polding sa baile doon sa kabilang baryo ng Banban, kung saan gaganapin ang alay pasasalamat ng Kapitan doon sa susunod na araw dahil nakapasa ang anak nito sa pagka-teacher. Ngunit gaya ng napagkasunduan namin ni Polding ay nagtungo kami sa baryo Banban. Bandang 4:00 ng hapon para hindi abutan ng gabi sa daan. Pagdaan namin sa makitid at mahabang daanan doon sa may kawayanan ay napapitlag na lamang kami nang biglang umingit ang mga puno ng kawayan. Ang sakit pa naman sa tenga kapag lumilikha ng ingay ang mga kawayan kapag kumikiskis ang mga ito sa isa't isa.
Umihip kasi ang malakas na hangin na naging sanhi upang lumikha ng ingay ito. Tila nabahala si Polding kaya naman pinatakbo niya ng matulin ang kabayong sinasakyan namin. Natawa na lamang ako sa kanya dahil napakamatatakotin talaga ng kaibigan kong iyon. Noong umabot na kami sa dulo ng kawayanan ay nilingon ko ang makitid na daanan. Ewan ko ba Kuya Bari kung namamalikmata lang ako, pero parang nakakita ako ng babaeng may mahabang buhok na parang nakatayo sa isang kawayan na nakalaylay. Hindi po ako sigurado sa nakita ko kasi nang kusutin ko ang mga mata ko ay nawala ito. Gaya nga ng sabi ko kanina Kuya Bari, ay 2 ilog ang madadaanan namin kapag pumunta kami sa kabilang baryo. Ito kasing mga daanan na ito ay nagsisilbing shortcut para hindi na kami dumaan pa sa malawak na pinyahan. Matatagalan pa ang paglalakbay namin kung doon pa kami dadaan sa pinyahan. Maayos naman kaming nakatawid sa ikalawang ilog. Ngunit parang may kakaiba akong nararamdaman. Tila ba may mga pares ng mga mata ang nakatingin sa amin ni Polding na parabang may nakasunod sa amin. Pero kapag nililingon ko naman ay wala naman akong nakikita. Nakarating kami sa Baryo Banban bandang 6:00 ng gabi. 7:00 pa ang pasayaw kaya mayroon pa kaming 2 oras para tumingin-tingin sa paligid. Excited din ako na makita muli si Magda. Sa Baryo Banban kasi siya nakatira. Sa mga panahong iyon Kuya Bari ay sikat sa amin ang inuming datu. Ito ay isang nakakalasing na inumin at gustong-gusto namin talaga ang lasa nito. Kaya bago umarangkada sa bailahan ay uminom muna kami ni Polding ng isang bote ng datu bilang pang-warm up kumbaga. Noong magsimula na ang baile ay nawalan ako ng ganang mag-request ng tugtog dahil hindi ko nakita si Magda sa loob ng bailehan. Kung kaya't minabuti ko na lang na magtungo sa kalapit na tindahan para hintayin siya roon. Nagbabaka sakali kasi akong makita siya dahil may usapan kaming magkikita. Taga-asa ka di ay Dong? Tanong ng Ali na sa tingin ko po ay may-ari ng tindahang tinambayan ko na ang ibig sabihin ay kung taga saan ba ako. Ay, ako po ay taga Baryo Balubal po. Manang, kilala niyo po ba si Magda? Balik tanong ko sa kanya. Kinuha ko na ang pagkakataong magtanong Kuya Bari. Total, nauna naman niya akong kinausap. Magda. Yung babaeng may kasamang 2 matanda sa bahay nila na parang mga ewan. Ni minsan ay hindi ko man lang nakitang lumabas ng bahay ang mga iyon buhat na lumipat sila rito. Siguro mga 2 buwan na siguro yun. Pero yang si Magda, magandang babae sana kaso napakapihikan daw. Piling binata lang daw ang isinasayaw niyan sa baile. Mahabang tugon ng matandang babae. Saan po ba rito ang bahay nila? Bibisitahin ko sana eh. Pinutol ko ang mahabang niyang chismis Kuya Bari dahil gustong-gusto ko nang makita ang aking si Magda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo bagong kasundo. Itinuro naman ng Ali ang direksyon papunta sa bahay nila Magda. Pagkarating ko doon sa lugar na sinasabi ng Ali ay parang nangilabot ako na hindi ko mawari. Siguro dahil sa magkahalong pagkasabik at tuwa na mabibisita ko na siya sa wakas.
Ayu! Ayu! Magda! Magda! Tawag ko sa kanya. Sa mga Bisaya, ang ayu po ay nangangahulugang tao po, tao po. Tatlong magkakasunod na katok ang ginawa ko sabay tawag sa pangalan ni Magda bago nagbukas ang pintuan nila. Halos hindi ako makahinga nang tumambad sa aking harapan ang napakagandang si Magda kahit nakapambahay lang ang suot niya. Sa pagbukas niya ng pintuan ay parang nababalisa siya. Dala siguro ng gulat dahil sa hindi niya inaasahan ang pagbisita ko sa kanya. Magandang gabi sa iyo, Magda. Nag-aalala kasi ako sa iyo kung kaya't nagtungo ako rito. Hindi ka sumipot sa usapan natin. Bungad ko sa kanya. Nag-aalangan siyang ngumiti sa akin at lumingon-lingon siya sa loob. May narinig akong babae na nagsalita mula sa loob na nagsabing, "Papasukin mo ang bisita mo, anak." Pinapasok naman ako ni Magda. Medyo nagulat pa nga ako nang nakita ko ang nanay niya. Matanda na ito at hindi gaanong kaaya-aya ang ayos ng babae. Gulong-gulo ang mahaba nitong buhok at nakakatakot ang kanyang hitsura. Siguro kung kasama ko si Polding noong mga panahong iyong Kuya Bari ay malamang kumaripas na siguro ng takbo iyon at sasabihing aswang ang ina ni Magda. Ayon pa kay Magda ay may sakit daw ang kanyang ina kaya naman hindi na nakapag-ayos ng sarili at iyon din daw ang dahilan kaya hindi siya nakapunta sa baile. Nakaupo ang nanay niya katabi ang isa pang matandang babae sa isang pangdalawahang bangko na naroroon sa maliit nilang sala. Ang sabi sa akin ni Magda, iyon daw ang kanyang lola. Pagpasensyahan ko na daw kung mukhang matalim ang tingin na ipinukol nito sa akin dahil hindi raw sanay ang matanda na magkaroon ng bisita sa kanilang tahanan. Sa totoo lang, medyo natakot din ako sa mabalasik niyang tingin sa akin, Kuya Bari, kaya napagpasyahan ko na lang na magpaalam na. Bago ako tuluyang umalis ay may iniabot sa akin si Magda. Isang dagger na gawa sa bronze. Magagamit mo yan sa tamang panahon. Anya, sabay sarado ng kanilang pintuan. Nagtataka man ay kinuha ko pa rin ang patalim o dagger at isinukbit ko sa aking baywang. Ipinailalim ko ang kalahating parte nito sa suot kong pantalon. Nang makabalik sa sayawan ay hindi na rin ako nag-enjoy sa pagsayaw kaya niyaya ko na si Polding na umuwi. Ayaw sana niya kaso nagpumilit akong mauuna na ako kung ayaw pa niyang sumabay. Kahit nag-aalinlangang umuwi si Polding dahil 10:00 na ng gabi ay wala siyang nagawa dahil desidido na po akong umuwi. Habang papalapit na kami sa ilog, sakay sa kabayo ay narinig namin ang huni ng isang malaking ibon. Alam naming malaki ang ibon dahil nakikita namin siyang lumilipad sa itaas. Madilim ang daanan, Kuya Bari, pero naaaninag naman namin dahil bukod sa may gasera kaming daladala na pinahiram ng kaibigan ni Polding, ay maliwanag naman ang sinag ng buwan. Si Polding na ubod na matatakotin ay nanginginig sa likuran ko, Kuya Bari. Ako kasi ang nagmamanipula na ng kabayong sinasakyan namin. Pabilis ng pabilis ang pagpapatakbo ko sa kabayo nang makatawid na kami sa unang ilog dahil pakiramdam ko ay mapipiga na ang tagiliran ko sa pagkakadiin ng mga palad ni Polding dito. Hindi naman po ako natatakot doon sa ibon dahil ibon lamang iyon. Ang inaalala ko
ay baka mahimatay sa takot ang kasama ko. Hanggang sa nakatawid na kami sa ikalawang ilog. Nakasunod pa rin sa amin ang malaking ibon. Sa laki niya ay malakas na umiihip ang hangin, dala ng pagaspas ng kanyang mga pakpak. Medyo nasanay na rin naman ako sa mga ganitong kalaking ibon, Kuya Bari, dahil kapag doon kami natutulog ni tatay sa kubo namin sa bukid ay may mga ganito talagang ibon na palipad-lipad sa himpapawid tuwing gabi. At ang ibong nakasunod sa amin ngayon ay wala namang ginagawang nakakapanindig balahibo, maliban na lamang sa malamig na hangin dumarampi sa aming balat ni Pulding. Nang paakyat na ng dalog ang kabayo, papunta na sa may kawayanan, kung saan naroroon ang makitid na daan, ay bigla na lang nawala ang malaking ibon. Pero nang nasa kalagitnaan na kami ng kawayanan, ay bigla kaming nakarinig ng matinis na boses na parang tumatawa. Doon na ako nahintakutan ng husto, Kuya Bari, dahil sa naalala ko ang sinabi sa akin ni Pulding na ang daanan na ito ay dati ng tinatawag na iskinita ng mga aswang. Halos pinapalipad ko na ang kabayo sa tindi ng paghampas ko ng lubid upang mapabilis ang paglisan namin sa makipot na daanang iyon. Ngunit sadyang kami talaga ang sadya ng malaking ibon na kanina pa ay nakasunod sa amin sa ilog, dahil sa paglingon ni Pulding ay biglang pumagaspas ang mga naglalakihang pakpak nito palapit sa aming dalawa. Kung gaano kabilis ang kabayo, ay ganoon din siya kabilis lumipad at palaki ng palaki ito, base sa paglalarawan ni Pulding na siyang nakakita ng mga pangyayari sa mga sandaling iyon. Malakas ang boses niyang inilarawan ang nakikita habang nag-iiba ng posisyon sa pag-upo sa sinasakyan namin. Kahit matatakotin siya, ay nakuha niyang humarap sa nilalang na kanina ay isang malaking ibon lang. Ang aming mga likod ngayon ay nagkadikit na at ang kanyang isang kamay ay nakahawak ng gusto sa hinatak niyang buntot ng kabayo at ang isa naman ay sa gasera. Sinisigawan niya akong huwag lumingon dahil baka mawala ako sa konsentrasyon at baka mahulog pa kaming dalawa sa kabayong sinasakyan namin. Ngunit dala ng kuryosidad ay lumingon ako at kitang-kita ng dalawa kong mga mata ang nakakatakot at nakakapangilabot na anyo ng nilalang na sumasalakay sa aming Kuya Bari. Ang mga buhok nitong mahahaba at ang nakakatakot nitong mukha. Naaaninag ko rin ang mabalasik niyang mga mata at ang huning pinapakawalan niya ay nakapagpapawala ng sariling katinuan. Halos panawa na ako ng ulirat ng mga sandaling iyon. Si Pulding naman ay walang tigil sa kasisigaw ng mga panalangin niya. Nang tiningnan ko ang unahan namin ay nakita ko na ang pinyahan. Mukhang lumuwag ng kaunti ang dibdib ko dahil ngayon ko lang napansin na wala na kami sa may kawayanan. Ngunit laking gulat ko na lang nang biglang huminto ang kabayo. Umangat ang dalawang unahang mga paa nito at nalaglag kami ni Pulding sa lupa. Kaagad kaming tumayo at nang akma na kaming sasakay ay nahagip ng paningin namin ang isang bulto ng babae sa aming harapan. Halos sumiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan ng mga oras na iyon dahil ang kanina'y nakasunod na manlalayog ay nakatayo na ngayon sa harapan naming dalawa. Dahil sa pagkataranta ay hindi ako kaagad nakasakay sa kabayo. Si Pulding ay nakapwesto na sa unahan at sumisigaw ng, "Tayo na, Katoy! Sakay na!" Ngunit
Hindi ko maigalaw ang aking mga paa upang sumakay. Biglang bumwelo ang kabayo at kumaripas ng takbo. Siguro ay dahil takot din ito sa nilalang. Naiwan akong nanginginig sa sobrang takot ng mga sandaling iyon. Hindi ko namalayang nakalapit na pala sa akin ang manlalayog. Ang buhok niya ay biglang humaba at pumulupot sa aking katawan. Mayroong pumasok sa loob ng aking tenga, sa ilong, at ang iba ay pumasok sa aking mga mata. Napakahapdi at nasasaktan ako ng gusto, kaya hindi ko napigilang sumigaw na siyang naging dahilan upang makapasok sa aking bunganga ang ibang hibla ng buhok ng manlalayog. Siya naman ay nakayakap paharap sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa likod ko at ang mga paa niya ay pumupulupot sa magkabila kong mga binti. Ibinaon niya ang kanyang matutulis na kuko sa likuran ko. Sobrang sakit talaga dahil nararamdaman ko na lumilikha siya ng mataas na mga pahalang na hiwa sa aking likuran. Unti-unti akong nawalan ng lakas dahil sa ginawa niya. Hirap na rin akong huminga. Hanggang sa naalala ko ang dagger na ibinigay sa akin ni Magda na nakasukbit pa rin sa aking baywang. Kahit hinang-hinana ay pilit kong pinagalaw ang kanang kamay ko upang abutin ang dagger. Sakto namang nakapako kaagad ang hinahanap ko. Inipon ko ang lahat ng lakas na natitira sa mahina kong katawan at mapuwersang ibinaon ang dagger sa likod ng manlalayog. Sa tingin ko ay napuruhan ko ang nilalang dahil unti-unting kumalas sa pagkakapulupot sa akin ang kanyang mga kamay at paa. Unti-unti ring umikli ang kanina'y mahaba niyang buhok. Kahit kapos na sa paghinga at nanlalabo ang aking mga mata, ay naaaninag ko pa rin ang pagbabago ng mukha ng manlalayog sa tulong ng liwanag ng buwan. Ikaw! Tanging nasambit ko na lang dahil naramdaman ko na lamang na may humila sa aking mga paa. Napasadsad ako sa lupa. Hanggang sa namalayan ko na lamang na kinakaladkad na ako ng kung sino papasok sa may iskinita ng mga aswang. Dama ko ang pabalibag na pagtapon sa akin sa may makitid na daanan. Kahit madilim ay naaaninag ko ang dalawang manlalayog na nakikipagbuno sa kapwa nila manlalayog. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang lahat sa paligid ko. Paggising ko kinaumagahan ay nasa bahay na ako, Kuya Bari. Damang-dama ko pa rin ang hapdi na dulot ng pagkalmot sa akin ng manlalayog at ang sakit ng aking mga mata. Mabuti na lamang at hindi masyadong malalim ang mga sugat ko sa likuran na dulot ng kanyang mga mahahabang kuko. Mabuti na lamang at binalikan ako ni Polding kasama si tatay at ang mga kababaryo namin noong gabing iyon. Hinanap daw nila ako sa may kawayanan at nakita nila ako na nakahandusay doon ngunit humihinga pa. Ang sabi sa akin ni tatay ay nakaengkwentro rin pala sila ni Tio Tarsilo ng manlalayog noong kabataan nila doon mismo sa daanang binansagang iskinita ng mga aswang. Makalipas ang 3 araw ay medyo magaan na ang pakiramdam ko. Gaya ng sinabi ni tatay ay pinuntahan ko ang bahay ng manlalayog kasama si Polding. Nang bumukas ang pintuan ay nasilaw ako sa kagandahan na tumambad sa paningin ko.
Walang salita ang namutawi sa kapwa naming mga labi. Isang impit na pag-iyak ang ginawa ni Magda at tahimik na iniabot sa akin ang dagger na ginamit ko sa pagpatay sa kanyang ina. Ang huling sinabi niya ay siya raw ang manlalayog na tumulong sa akin upang hindi ako lapain ng kanyang ina at lola. Kung itatanong niyo po kung ano na ang nangyari kay Magda, ay hindi ko na nalaman pa. Dahil iyon na ang huling araw ng aming pagkikita at wala na akong nabalitaan pa tungkol sa kanya. Magpas hanggang ngayon, Kuya Bari. Si Pulding naman ay 2 linggo nang namaalam sa mundong ibabaw dahil sa sakit na kanser. Siya nga po pala, bago siya namatay ay sinabi niyang ipadala ko daw sa inyo ang pinaka nakakakilabot at pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay namin, sa buhay ko. Dito ko na po tatapusin ang kwentong ito, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling maibahagi niyo rin po ito sa inyong tagapakinig. Lubos na gumagalang, Katoy. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Philip. Nakakahiyaman aminin, isa akong Katoliko, ngunit hindi ako madasaling tao. Kapag may umaaya nga sa aking magsimba ay kaagad na akong umiiwas at lumilihis ng daan. Ang pagdarasal ang pinaka-boring sa lahat na gawaing nalalaman ko. Nakakaantok at nakakawalang gana. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang makilala ko si Nova. Maganda siya. Mahubog ang katawan, matalino, parang nasa kanya na yata ang lahat ng perpekto at magagandang katangian ng isang babae. Nakakahumaling at masarap pang kausap. Walang katamlayan sa katawan kapag siya ang kasama mo. Tila tuloy ako'y parang asong nauulol kapag nasa paligid niya. Sunod kasi ako ng sunod sa kanya. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam na ayaw ko siyang mawala sa aking paningin, kaya madalas ko siyang sinusundan kahit saan, Kuya Bari. Umabot sa puntong binibisita ko siya sa kanila upang malaman at maipaalam ko sa kanya na siya ang babaeng nagugustuhan ko. Nalaman kong isa pala siyang reliyosang babae. Kay daming mga bagay tungkol sa Diyos siyang naikikuwento sa akin. Marami siyang mga binabanggit tungkol diyan, lalo na ang hindi daw nagsisimba ay napaparusahan. Siguro kung sa ibang pagkakataon, malamang matagal ko na siyang iniwasan. Allergic kasi ako sa pagdarasal eh. Pinakaayaw kong makarinig ng mga kataga mula sa Diyos. Para kasing malayong mangyari na totoong nabubuhay ang Panginoon sa mundo. Kung may Panginoon, bakit marami ang nakakasakit, mga namamatay o kaya nahihirapan? Kung totoong may Diyos ay walang kaguluhan dahil kaya na niyang pigilan iyon gamit lang ang isang pitik ng kanyang kamay. Kaya naman, kapag nagbabanggit ng tungkol sa Diyos si Nova, ay hindi ko maiwasang isipin kung nakita na ba talaga niya ng personal ang Diyos na kapag pinag-uusapan namin ay nagiging kakaiba ang kanyang tono. Tila ba nakakausap niya ito palagi? Isa pa sa napapansin ko kay Nova ay tila ako ay nahihipnotismo kapag kinakausap niya ako tungkol diyan. Yung tipong kapag narinig ko na ang kanyang boses ay wala na akong ibang susundin kundi ang boses niya at wala nang iba.
Minsan ay inaya niya akong magsimba sa kanilang simbahan. Nagdadalawang isip ako noon dahil ayaw ko nga magsimba at hindi ako madasaling tao. Ngunit ewan ko ba kung bakit ang hirap niyang tanggihan, lalo na kapag napagmastan ko na ang nagmamakaawa niyang mukha. Kay hirap niyang ibaliwala. Sa huli ay napahinudhod niya ako at napasunod sa kanyang gusto. Bumiyahe kami para makapunta sa sinasabi niyang tahanan ng kanyang Diyos na nasa pinakadulo yata ng Pilipinas kung susumahin. Kinailangan pa kasi naming magbiyahe ng ilang oras para makarating sa nasabing lugar. Hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon mayroon siya. Hindi ko naman siya napapansin na ginagawa ang simbolo ng pagkukrus. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya na dalhin ako sa sinasabing niyang sinasambahan nila para makita ko kung anong klaseng lugar iyon. Inihinto ko ang kotse sa isang malaking hugis trianggulo na simbahan. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa amin nang bumaba kami sa sasakyan. Tinanong ko si Nova kung nasaan ang mga tao na bigla niyang ikinatawa. Hinila niya ako sa malaking hugis triangulong simbahan at kumatok ng 3 beses sa malapad na pinto nito. Bumukas iyon at tumambad sa akin ang isang lalaking nakaitim na sotana at inabutan kami ng itim na kandila. Yumukod si Nova sabay kalabit sa akin na ang ibig sabihin ay gusto na niya akong pagayahin. Wala akong nagawa kung hindi yumukod din at gumaya kay Nova. Napag-alaman ko ang lalaki pala ay isang pari dahil tinawag ito ni Nova na father. Kahit nagtataka sa iniabot na itim na kandila ay walang imik pa din akong sumunod sa kanila papasok doon sa loob. Bumungad sa akin ang napakaraming tao sa loob ng hugis arkong malaking silid. Puro nakaitim ang lahat at nakapwesto na sa kanya-kanyang mga upuan na kagaya din ng mga sa simbahan. Kami man ni Nova ay may sarili ding upuan at mas lalong dumami ang kunot sa aking noo nang makitang may punyal din sa harapan ng aming upuan at lalagyan ng sisindihang kandila. Nang inanunsyo na ng pari na magsisimula na ang misa ay sinindihan nila ang kanilang mga kandila, kaya naman nakigaya na rin ako. Kahit maraming tanong sa aking isipan ay nanatili akong tahimik dahil hindi ko pa nalalaman kung anong klaseng relihiyon ang mayroon sila. Sigurado naman akong hindi sila mga banal dahil sa kanilang paboritong kulay na itim. Ang misa nila ay kagaya din ng sa Katoliko, ngunit kakaiba ang kanilang mga ginagamit. Ang kanilang mga ribulto ay hindi ko kilala. May mga manika pa sa bawat poste ng simbahan na may nakatarak pang mga karayom. Sumagi tuloy sa aking isipan ang tungkol sa salitang kulam, ngunit ayaw ko namang mangkonklusyon kaagad hanggang hindi pa natatapos ang kanilang misa. Nang kinailangan na naming mag-alay ay nagulat ako nang pumila ang mga tao at sa halip na pera ang kanilang ibinigay at ano pa mang prutas at pagkain ay gayon na lang ang pagkasinda ko nang isa-isa pala kaming susugatan para mag-alay ng dugo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo
upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mas lalong sumakit ang aking ulo nang magsalita ng Latin ang pari. Pamilyar ako sa iilang lengguwahe noon dahil ang aking ina ay mahilig sa Latin. May kaunti akong naiintindihang salita kagaya ng impyerno, satanas, demonyo at kung sino pang alagad ng umaapoy na kaharian ang binabanggit nila at sinasamba. Hindi nagtagal ay may isang lalaking nagpupubiglas ang hinila sa harapan ng altar upang ialay. Gumawa na naman ng ritual ang pari na sinasabayan ng pagganti ng mga tao hanggang sa ipahiga sa mesa ang lalaki at walang babalang ginilitan ito ng liig. Nagkagulo na ang mga tao, maging si Nova. Bigla ay nagbago ang kanyang mga galaw at dahan-dahang nag-iiba ang kulay ng kanyang mga mata. Naging matingkad na pula ito at nagkaroon siya ng pangil. Ang iba naman ay nangapal ang balahibo hanggang sa halos hindi na ito makilala. Sa pagkakatitig ko pa sa kanila ay malinaw ko nang napagtanto na ang mga taong nagsisimba sa loob ay mga aswang at mga mangkukulam. Nang pagkaguluhan nila ang kawawang lalaki ay dahan-dahan akong napaatras at nandiri sa ginagawa nilang paghablot ng mga lamang loob nito matapos hiwain ng kutsilyo ang katawan ng kanilang alay. Kanya-kanyang hilahan at tulakan ang mga nagsisimba na parabang natatakot silang maubusan ng kahit na anong parte ng tao. Bumaha ang malapot at sariwang dugo samantalang nagkalat naman ang mga nadurog na laman dahil sa paghihilahan. Sindak at takot ang aking nadarama habang pinakikiramdaman ang pagkahayok ng mga ito sa laman ng tao. Tila ba ngayon lang sila nakakain ng isang napakasarap na putahe sa buong buhay nila? Nanginig na umatras ako at naghanap ng daanan upang tumakas na. Baka kasi kapag natunugan nilang akong halos mamatay-matay na sa takot dahil sa aking nasaksihan, ay isunod nila ako at gawing alay din para kanilang pagsaluhan. Napansin yata ni Nova na nawawala ako sa kanyang likuran kaya marasyang napatingin sa akin. Dinuro niya ako dahilan para maglingunan ang mga nagsisimba sa aking direksyon. Pakiramdam ko tuloy ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa ulo nang mabagal na idiniklira ni Nova na ako man ay dinala niya bilang alay at kailangan na ding katayin kasunod ng naunang lalaki. Namutla ako at tila nabingi dahil sa ingay ng paligid. Hindi ko na inisip ang aking hitsura at basta na lang ako tumakbo ng mabilis na kaagad namang nilang ikinaalerto. Buwis buhay akong nagtatakbo kahit na hingal na ako at maiihi sa sobrang takot. Labis-labis ang aking pasasalamat nang makita kong bahagya palang nakaawang ang pinto kung saan malaya akong nakalabas upang makaligtas. Halos mapugto na ang aking hininga dahil sa bilis ng aking takbo. Unang pagkakataong tumakbo ako na animoy mahuhulog na ang aking dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. Mabuti na lang at nasa aking bulsa ang aking susi sa kotse.
Nagkukumhog ako sa pagpasok sa loob ng sasakyan, sabay madali sa pagsarado noon. Tiyempong pagkasarado ng pinto ay saka naman nakarinig ako ng mga katok na lubos kong ikinabigla. Halos silang lahat ay napapaligiran ng aking sasakyan at balak talaga akong patayin. Wala akong nagawa kung hindi pinaarangkada ko ito. Mabuti na lang at umatras ang iba, samantalang nasagasaan naman ang iba. Kaagad kong nilisan ang malaimpyernong lugar na iyon at pinangakong hindi na babalik pa. Napag-alaman kong ang relihiyon na iyon ay para sa mga aswang pala at mangkukulam na palihim na isinasagawa tuwing malapit na ang pulang buwan upang magkaroon pa sila ng mas malakas na kapangyarihan. Ipinangako kong magmula ngayon ay magiging madasalin na ako. Magsisimba na at magiging alagad ng tunay na Diyos. Hindi na ako babalik pa sa nakakatakot na lugar na iyon. Tungkol naman kay Nova, kakatuwang hindi ko na nakita ang babae makalipas ang pagtakas kong iyon. Muntika na akong nahulog sa kanyang patibong. Nagpadala ako sa kagandahang taglay niya na napag-alaman kong peke lang pala. Sumali ang dalaga sa samahan ng mga mangkukulam at aswang para mapanatili ang kanyang batang anyo. Mabuti na lang at nakatakas pa ako. Nailayo ko ang aking sarili sa kapahamakan at higit sa lahat sa malademonyong misa ni Father. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan nyo. Maraming salamat, Kuya Barry. Gumagalang, Philip. Magandang araw sa iyo, Kuya Barry. Itago mo na lang ako sa pangalang Anita. Hindi ako nakapagsalita nang makita ko ang aking kaibigang si Maria na palihim ang ginawang pag-alis sa aming dormitoryo. Nagtataka tuloy ako kung saan siya papunta. Gayong madilim na at ang alam ko ay bawal nang maglakad-lakad pa sa labas ng aming dormitoryo. Kaninang umaga ko pa siya nakitang balisa at mukhang galing sa pag-iyak. Kaya naisip ko na baka may pinagdaraanan lang siya. Hindi naman tahimik si Maria. Sa katunayan ay maingay at masayahing tao ito. Gustuhin ko man siyang kausapin kanina ay hindi naman ako magkaroon ng pagkakataon, lalo na't may klase ako na hindi ko pwedeng ipagpaliban. Akala ko ay ayos na siya, ngunit sa nakikita ko ngayon mukhang may mabigat nga talaga siyang pinagdaraanan. Tahimik ko na lang siyang sinundan hanggang sa tinalunto na namin ang daanan papunta sa dormitoryo ng mga lalaki. Naisip ko na baka pupuntahan niya ang nobyong si Art. Pinsan ko ang lalaki at matagal ko nang alam na may relasyon ang dalawa. Hindi pa nga lang ito na ipapaalam ng dalawa sa kanilang mga magulang dahil bawal pang magpakilala ng nobya si Art sa kadahilanang nag-aaral pa nga ito. Ang kondisyon naman kasi ng kanyang mga magulang ay saka na siya makipagnobya kapag nakarampa na ito sa entablado habang hawak sa kabilang kamay ang isang diploma. Naririnig ko ang hingal at mahihinang hikbi ni Maria kahit na medyo malayo ako sa kanya. Tila umiiyak ang dalaga base sa pagyugyug ng mga balikat nito at panakanakang pagpunas sa kanyang mukha. Nang makarating kami sa dormitoryo ay nakita ko
nang lumihis siya ng daanan. Sa likuran siya nagtungo at inakyat ang bakal na hagdanang nagsisilbing takbuhan ng mga estudyante sakaling may sunog o anumang kaguluhan sa loob ng gusali. Dahan-dahan ang naging paghakbang nito. Tila ingat na ingat at takot na makita ng iba. Hinayaan ko na lang siya muna. Nakita kong mas lumakas ang hikbi niya nang mapatapat sa bintana ni Art at sumilip, saka pahablot na kinuha ang pinaghubarang damit ng aking pinsan sabay karipas ng takbo. Ako naman ay naiwan dahil sa kuryosidad. Kaya nang mawala sa aking paningin si Maria ay umakyat ako sa hagdan saka tinalunton kung saan banda ang bintana ni Art. Napasinghap ako at nagulat nang makita ang makamundong bagay na ginagawa ng aking pinsan kasama ang isa sa pinakasikat na babae sa aming eskwelahan. Hubot-hubad ang mga ito habang magkatabi sa kama na animoy mag-asawa. Naiintindihan ko na ito ang naging dahilan ng pag-iyak ni Maria. Ng babae si Art kahit magkasintahan pa lang sila. Ako man ay hindi ito matanggap dahil kilalang maldita ang babaeng kaulayaw niya ngayon. Ngunit sa halip na sikmatan ng aking pinsan ay mas pinili ko ng manahimik at walang ingay na umalis. Pagbalik ko sa aming dormitoryo ay nakita kong maliwanag pa ang silid ni Maria. Ngunit kakaiba ang liwanag niyon. Hindi ilaw mula sa kuryente ang gamit nito, kung hindi sa kandila. Bahagya kasing nakaawang ang kanyang pinto, kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong silipin siya. Bigla akong kinabahan nang makita ang mga kagamitang nasa kanyang harapan. Saan natutong mangulam si Maria? Hindi ko alam na may mga ganoon pala siyang kagamitan. Nagkamali ba ako sa pagkakakilala ko sa aking kaibigan? Naisip ko tuloy kung para saan ang ninakaw niyang damit ni Art. Posible bang gagamitin niya sa bagay na iyon? Huwag naman sana. Tahimik akong pumasok sa aking silid at nahiga sa kama. Hinayaan ko na sana siya, ngunit nakailang pagtatangka na akong pumikit para maglakbay sa mundo ng panaginip ay sadyang kay ilap sa akin ng antok. Nahihirapan akong makatulog. Mas nanaig sa akin ang kuryosidad tungkol sa kung ano ba ang kanyang ginagawa, kaya naman bumangon ako ulit at walang ingay na lumapit sa nakaawang niyang pinto. Narinig ko nang umuusal siya ng mga banyagang salita, saka isinusulat ang mga ito sa isang papel. Nakangiting isinilid niya ito sa isang palayok, saka isinama ang maruming damit ng aking pinsan. Sa totoo lang ay kinabahan ako. Babarangin nga ba ni Maria si Art? Ano ba ang mangyayari? Hindi na nga ako makatulog hanggang sa mag-umaga na at matamlay na pagbuksan ng pinto si Maria na kay liwanag ng mukha. Inaya niya akong magpunta sa tabing dagat. Anya, gusto raw niyang makalanghap ng sariwang hangin, kaya kahit wala akong tulog kagabi ay pinili kong sumama sa kanya. Napansin ko ang palayok na bitbit niya, sabay tanong kung ano nga ba ang laman noon. Matagal bago nakasagot si Maria.
at nginitian lang ako saka nagsabi ng mga mahalagang bagay raw iyon. Ililibing niya raw ang mga nasabing palayok sa dalampasigan saka ito babalikan pagkalipas ng ilang taon para tingnan at alalahanin ang mga mahalagang bagay sa buhay niya. Nagbigay iyon ng alarma sa aking isipan, ngunit hindi ako nagsalita. Nanatili akong tahimik at hinayaan na siyang magmaneho matapos akong lumulan sa kanyang sasakyan. Araw iyon ng Sabado at wala kaming pasok kaya pwede kaming lumabas ng eskwelahan. Sa kalagitnaan ng aming pagbabiyahe ay naisipan kong itanong sa kanya kung nasaan na si Art. Naggulat akong may namuong luha sa kanyang mga mata saka mapait na ngumiti. Napatanong tuloy ako kung may problema ba na kaagad niyang ginantihan ng pagsasaad ng impormasyong hindi ko pa alam. Ngunit natitiyak ko nang iyon ang pagtutunguhan dahil sa mga nasaksihan ko kagabi. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Anya, hiwalay na raw sila ni Art. Hindi ako nakapagsalita nang huminto siya sa pagmamaneho saka humagulgol ng iyak. Hindi na din ako nagsalita pa at hinayaan siyang ibuhos ang bigat ng kanyang nadarama hanggang sa mahimasmasan ang babae. Ilang saglit lang ay nagpatuloy kami sa pagbiyahe hanggang sa makarating kami sa isang tabing dagat. Nakita ko nang magpaiwan siya kaya bilang respeto ay nagpaalam ako na bibili muna ng pagkain at inumin. Hindi naman ako gaanong lumayo sa kanya kaya nakikita ko ang ginagawa niya. Nakita kong inilibing niya sa buhanging naaapawan ng tubig alat ang hawak niyang palayok saka ngumiti ng nakaririmarim. Kumabog ng malakas ang aking dibdib bagamat hindi ako nagpahalata. Nag-relax kami ng ilang saglit at nagpahangin nga kagaya ng unang niyang sinabi kanina. Nang makaramdam ng kapayapaan ay saka kami nagkasundong bumalik na sa eskwelahan. Isang balita kaagad ang sumalubong sa amin pagkarating namin sa dormitoryo. Nagkakagulo raw sa silid ni Art habang pinagtutulungan ito ng mga kasamahan na hanapan ng gamot. Ayon sa kasamahan niya sa dormitoryo, bigla na lang daw sumakit ng husto ang tiyan ni Art kaya namimilipit ang lalaki sa sobrang sakit. Nagmamadali kong dinaluhan ang aking pinsan habang si Maria naman ay kaagad na nagpaalam na pupunta sa kanyang silid. Ayon kay Art, nang makausap kami, tila raw kumukulo ang kanyang tiyan at animoy nakakain ng isang mabigat na bagay na nakapagdadagdag ng sakit sa kanyang tiyan. Ayaw ko mang mag-isip ng masama, ngunit naalala ko ang mga bagay na ginawa ni Maria kagabi. Lalo na ang ginawa namin ni Maria. Posible bang may kinalaman iyon sa nangyayari ngayon kay Art? Naging tulala ako sa buong maghapon, lalo na nang umandar na naman ang sakit ng tiyan ni Art. Isinugod na namin ito sa ospital pagsapit ng gabi, ngunit
Gayon na lang ang pagkasinda ko nang ibalita ng doktor na wala na naman daw sakit si Art. Hindi ko lubos maisip kung ano nga ba ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Base sa aking obserbasyon ay sumasakit ang kanyang tiyan kapag tumataas ang tubig sa dagat. Anya ay tila daw isinasalang ang kanyang tiyan sa apoy na kumukulo, dahilan para mamilipit siya sa sakit. Hindi ako nakatiis at kinumpronta ko tuloy si Maria sa kung ano ang kanyang ginawa sa aking pinsan. Ngunit nagalit lamang ito sa akin. Anya, kasalanan ni Art ang lahat dahil niloko umano siya ng lalaki at ipinagpalit sa iba. Kaya naman nag-away kami ng naging dahilan ng pag-alis ko ng gabing iyon. Tinaluntun ko ang daanan papunta sa tabing dagat at tinandaan kung saan nga ba banda inilibing ni Maria ang palayok na dinala namin noong huli kaming magtungo doon. Malakas ang aking kutob na may kinalaman ang palayok na iyon sa pagkakasakit ni Art. Nang maalala ko kung saang banda inilibing ang palayok, ay kagad ko itong kinubkob hanggang sa makita ko ang takip noon. Nang tatanggalin ko na sana ang palayok paahon sa buhanginan, ay gayon na lang ang sindak ng aking nadarama nang makita ang nanlilisik ng mga mata ni Maria. Pasulong na tumatakbo sa akin habang may hawak na punyal. Gayon na lang ang pagsisigaw ko dahil sa sobrang takot. Tila isang demonyo na sa mga panahong na iyon na galit at tila ba nawawala sa kanyang sarili. Gimbal akong bumalikwas ng tayo at tumakbo papalayo sa kanya. Tila siya nababaliw na muling tinabunan ang palayok, sabay-sabing hindi ko na raw maililigtas ang aking pinsan dahil pinatay na raw niya ito. Bigla akong nahirapan sa aking paghinga nang makita ko ang bahid ng dugo sa punyal. Maging ang nagkalat na dugo sa bibig na Maria, palatandaang may ginawa nga talaga itong masama. Isinalaysay niya sa akin na siya ay isang mamaraya, isang uri ng mangkukulam na binibigyan ng sakit ang kanyang maibigang kulamin gamit lamang ang palayok. Kaunting ritual at maruruming pinaghubarang damit ng kanyang biktima. Magkukunwari siyang isang manggagamot at papatayin ang bawat biktima, sabay kakainin ang mga lamang loob nito upang wag siyang multuhin ng kanyang pinatay, kagaya ni Art. Matapos kong marinig ang sinalaysay sa akin ni Maria, ay nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Basta natatandaan ko lang, Kuya Bari, pagkagising ko ay nasa loob na ako ng aking silid. Ayon sa aking mga kasamahan, wala na raw at hindi na raw matagpuan pa si Maria. Hindi na rin matuntun ng kung sino mang mga kaibigan namin at hindi alam kung saan siya nagtungo. Ibinurol din si Art nung gabing iyon. Isang leksyon na hindi ko malilimutan. Isang leksyon na dahil sa pagtataksil pala ay maaari itong maging mitya ng iyong buhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Anita. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.